Sa kanila ang templo, magiging Diyos nila ako, sila'y magiging bayan ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, tupa at mga kalapati at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong tanda ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito. Itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niya ito, at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa araw hong ito, pinagdiriwang natin bilang isang simbahan dito sa Arkidiocese ng Maynila ang kapistahan ho ng pagtatalaga ng Katedral ng Maynila. At magandang tanong minsan, anong kinalaman ng pagtatalaga ng Katedral ng Maynila sa atin bilang isang sambayanan sa Arkidiocese ng Maynila? Bagamat malapit lang sa atin ang Intramuros, ano nga naman ang kahalagahan nito sa buhay natin bilang mananampalataya? Ang simbahan o ang katedral ay kung saan nakalagay, nakaluklok ang upuan ng obispo na ating ama bilang isang arkidiocese dito sa Maynila. Siya namumuno sa atin, siya na ating ama at pastol. At magandang makita na ang larawan na ito ay nagpapaalala sa atin, magamat iba-iba, magamat hiwa-hiwalay, magamat kalat-kalat ang simbahan, tayo ay pinagbubuklod. Tayo ay pinag-iisa ng unang-una ng namumuno sa atin.
Bilang Katolikong Kristiyano, kinikilala natin na ang Santo Papa ang ating pinuno ng simbahan sa buong daigdig. At dito sa Arkidiocese ng Maynila, ang ating mahal na Arsobispo, siya ang namumuno sa atin, siya ang nagpapastol sa atin bilang pamayanang Kristiyano. Ang unang pumapasok sa isip natin pag narinig natin ang salitang simbahan ay ang gusaling simbahan. Maganda ang simbahan, lalo na dito sa atin sa Quiapo, ay malaki, malawak at ganun din, mahalaga sa pamumuhay ng isang Kristiyano. Kung titignan natin ang simbahan dito sa Quiapo, gawa ho ng 2 national artist. Pinalaki ho ang simbahan ni Architect Zamora, isang national artist. Ang ating fasad at ang ating sanktuaryo ay gawa ni Juan Nakpil, isang national artist din. Puno ng kasaysayan, puno ng kulay, at ganoon din ang katedral sa Maynila, puno ng kulay at kasaysayan. Pero pinagbubuklod tayo ng Diyos. Ang simbahang gusali ay magandang tignan at patuloy na isinasaayos, patuloy na pinagpapaalala sa atin ng ganda ng langit. At sa langit, naroon ang presensya ng Diyos. Naroon ang Diyos. At sa simbahan, nagpapaalala sa atin na tuwing tayo'y pupunta sa simbahan, narito ang Diyos. Wala naman sigurong pupunta dito sa simbahan na iba ang dahilan. Karamihan sa atin, tumutungo na simbahan dahil gustong makadaupang palad ang Diyos. Hinahanap natin ang Diyos sa kasiyahan ng buhay, kahit sa kapighatian ng buhay, hinahanap natin ang Diyos. Sa tagumpay o sa mga pagsubok, nais nating sumpungan ang mukha ng Diyos. Kaya hindi ba maganda dito sa simbahan ng Quiapo, ang unang pumapasok at ang unang nakikita natin tuwing tayo ipapasok sa simbahan ay ang larawan ng mukha ng Poong Nazareno. Minsan ay umiikot ko sa gabi at patay na ho ang ilaw, at ang ilaw na lamang natitira sa loob ng simbahan ay ang ilaw sa krus sa likod at ang ilaw sa Nazareno. Paalala sa atin na sa kabila minsan ng kadiliman ng buhay natin, narito ang Diyos. Siya ang liwanag natin. Nais nating makita at masumpungan ang Diyos. Pangalawang magandang paalala sa atin na ang simbahan ay hindi lang ang gusali, kundi ang simbahan din ay pamayanan. At sa isang pamayanan na magkakasamang naglalakbay, magkasamang lumalakad at yumayakap sa misyon ni Kristo, inaatas sa atin. Kaya hindi tayo nananatili sa simbahan lagi. Pagkatapos ng misa, sasabihin ng pare, humayo kayo. Huwag kayong manatili dito. Bumalik kayo sa kanyang pinanggalingan. Dalhin ninyo ang mabuting balitang inyong narinig dito. Dalhin ninyo ang simbahan kahit saan kayo magpupunta. At yan ho ang pagiging misyonero ng bawat Kristiyano. Faith grows, devotion grows through mission, through sharing of the faith. Kaya hindi ba, ang sana'y mabuting balita, hindi lamang sa gusaling simbahan naririnig at pinapahayag, kundi sa ating ding pamumuhay sa labas ng simbahan. Ang mabuting balita din ay ipinapahayag natin. Dahil imposible hong isarili ang mabuting balita na ating narinig. Imposibleng sarilihin lamang
ang karanasan natin sa Diyos na ating naranasan, binabahagi, ipinapamalita. Kaya sana sa atin din bilang mga Kristiyano at deboto ng Poong Nazareno, hindi sana manatili lamang sa gusaling simbahan ang mabuting balita ni Jesus, kundi nakakarating din sa ating mga tahanan, na ibabahagi din kahit sa inyong mga trabaho, sa inyong mga kaibigan. Doon nagiging buhay ang simbahan. Dahil ang mabuting balita ay ipinapahayag. Kung tutuusin naman, ang simbahan hindi naman nagsimula sa malalaking gusali eh. Kung babalikan natin yung kasaysayan natin, at siguro tama ako, narito yung professor ko sa liturgy nung ako'y seminarista, na ang simbahan ay nagsimula sa mga bahay, sa mga munting tahanan, kung saan ang bawat pamilya ay nagtitipon, hinahati ang tinapay at nagbabahaginan. Pinakikinggan ang salita ng Diyos mula sa mga tahanan at hindi na natili sa tahanan. Ibinabahagi, ipinapahayag hanggang lumaki ng lumaki ang pamayanang Kristiyano. Kaya magandang imbitasyon sa atin bilang Kristiyano ngayon, bilang mga deboto ng Poong Nazareno ngayon, hindi lamang ang simbahang gusali na maganda ang ating tignan, pero maganda ring tignan ang simbahan bilang pamayanang Kristiyano. Naroon ba ang salita ng Diyos sa bawat pamayanan natin? At minsan ang salita ng Diyos ay tinatapik tayo, pinapaalalahanan tayo. Kaya sa Ebanghelyo, si Jesus ay nagalit. Bakit siya nagalit? Bakit siya nagalit? Dahil nagtitinda. Masama ba magtinda? Hindi naman. Pero yung mga nagtitinda sa Ebanghelyo ay nanglalamang na ng kapwa. Ang hambing ho ng mga mag-aaral sa kasulatan ay overpriced. Kumbaga sa tubong lugaw, ay isang kalderong lugaw na ho yung tubo nila. No? Hindi na ho mangkok ng lugaw. Overpriced. At imbis na makapaghandog sila ang mga tao sa Diyos, nagiging balakid pa sila dahil ang iniisip nila ang sariling bulsa. Hindi na ang pag-akay sa kapwa na mag-alay sa Diyos. Kaya minsan, ang salita ng Diyos, tinatapik tayo. Ang salita ng Diyos, pinaaalahanan tayo. Kaya kung tinatapik tayo, pinaalalahanan tayo, huwag tayo magalit. Huwag tayo mapikon, huwag tayo mainis. Dahil minsan, ang pagtapik sa atin ay paalala na hindi tayo lumayo sa presensya ng Diyos. Ang pagtapik ay paalala sa atin na baka minsan nakatuon na tayo sa sarili natin, hindi na tayo nakatingin sa Diyos. Kaya ang salita ng Diyos, magandang paalala, magandang tapik, na huwag makalimutan ng Diyos, magmawala sa ating paningin ang Diyos. Siya na nasa itaas natin. Siya ang mabuting pastol, ang Diyos na nag-alay ng buhay para sa atin, na ating tinatanggap sa Eucharistia. Huwag sana siyang mawala sa puso at isipan natin. At kung minsan ay nakatingin tayo sa sarili at nalilimutan na siya, hayaan mo na ang salita ng Diyos, tapikin ka para hindi mo siya malimutan at mapaalalahanan kanya. Amen.